Di naman o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time. RH Break Time. Nag-break time na ho ba kayo? Nagkape na ho ba kayo? Nagmerienda na ho ba kayo? Wala na eh, walang budget. Oo nga. Hanggang hot water na lang. Abe, grabe, magtataas na naman. Talaga naman, no? Ano ba naman yan, no? Ayaw magpatumpik-tumpik, diretsahang pagtataas agad. Dapat yan ang pinagtutunan ng pansin ng ating mga mababatas, hindi yung tsa-tsa. Paano ka naman sasayaw ng tsa-tsa kapag nagugutom ka naman? Sabi nila kaya nga daw nangangalap ng pirma kasi yun daw ang gusto ng taong bayan. Ay, Diyos mio naman, no? Sino ba niloloko ninyo, taong bayan? Matagal na humbilog ang ulo ho ng ating mga kababayan. Sana huwag nyo nang bilugin pa ng todo, ano ha? At ngayon sa ating headlines sa Break Time. RH Break Time. Panibagong oil price hike na nakaamba na naman sa susunod na linggo. 2 piso. Bawat litro posibleng taas presyo sa gasolina. Bigat! Mga Pinoy na nagugutom o dumaranas ng self-rated hunger tumaas ayon yan sa Okta Survey. Ambiente naman sa saligang batas mas okay kapag kon-kon kesa naman People's Initiative ayon sa isang political analyst. Bagong Pilipinas Kick-Off Rally handa ng ilunsad sa linggo sa Quirino Grandstand. BBBM palipad patungong Vietnam sa Lunes para sa kanyang 2 araw na state visit doon. Lotto draws ng PCSO pinatitigil Hoy, bakit? ng isa senador dahil sa Ano? kababalaghan. Ba, parang misteryo yan. Ang daming misteryo pala sa PCSO. 8 probinsya nakaranas na ng epekto ng El Nino phenomenon ayon po yan sa NDRRMC. 15 bahay na sunog Naku sa naman, Lucena no. City. 4 na katao ang patay. Tama raw FX van nahulog naman sa bangin sa Benguet kung saan 2 ang patay. Ay, sus Dinagyang Festival sa Iloilo. Abay all set na. Higit 8,000 pulis at security personnel nakadeploy na. Antipolo Cathedral idineklarang kauna-unahang international shrine ng Wow. Simbahang Katolika sa buong Southeast Asia. Congrats. RH Break Time. Anyo po mga lingkod, sina Ray Sibayan sa ngalan po nila kay Mayor Deo Macalma. At ako, Thea Petro Corpuz. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama Sama-sama tayo, Pilipino! RH Break Time. Ito na po tayo sa detalye po ng ating mga balita sa programang Break Time ngayong Biyernes. Heto, bad news muna tayo. Sana ito lang ang bad news. Nakaamba na naman ng malaki ang pagtaas sa presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Kaya pwede na kayo magpa-full tank ngayon pa lang. Sa pagtaya po ng oil industry sources, posibleng tumaas ng higit 2 piso ang kada litro ng gasolina at 65 centavos naman hanggang 85 centavos sa diesel. Posible namang maglaro sa 20 centavos hanggang 30 centavos ang pagtaas sa presyo ho ng bawat litro ng kerosene. Ito na po ang ika-4 na sunod na linggo na may oil price hike. Epekto pa rin daw ho yan ng lumalalang tensyon dyan sa Red Sea. Samantala, tumaas ang bilang ng mga nagugutom sa bansa sa 14% katumbas ng 3.7 milyong pamilya sa huling quarter ng taong 2023. Sa latest tugon ng masa survey ng Okta Research, lumalabas na 14% ng involuntary hunger sa ika-4 na quarter ay mataas kumpara noong September 2023 na nasa 10% o katumbas ng 2.6
na milyong mga pamilya. Ang Visayas ang nakapagtala ng pinakamataas na bilang ng mga nakararanas ng gutom na nasa 19%, sunod naman ang Mindanao na may 18%, habang ang Balance Luzon at National Capital Region ay 11% at 8%. Samantala, nabawasan naman ng 45% ang nagsabing mas naghirap sila sa kaparehong panahon. Ang latest na tugon ng masa survey ay isinagawa sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 respondents. Ayan na. Sana naman magising yung ating mga mambabatas. Ang hirap kaya ng gutom. Oo, ang hirap ng gutom. Baka kaya pumirma na lang dahil sa gutom. Gutom, hindi makapag-isip. Totoo. O, diba? Ano yung pirma-pirma? O sige, ako din, pirma-pirma na rin. O, diba? Baka akala nila kasi ayuda. Yun nga baka, pipirma tayo, mayroon bang ayuda? Oo, diba? Kasi naranasan natin na sunod-sunod Ay, sa pumirma syempre, ayuda. oo, diba? So baka muscle brain. Oo, yes. Ayuda yan, pirma. Oo. Ganyan. O, tara na, nasa barangay hall. Oo, may pirmahan doon. May pirmahan doon. May ayuda after. Yun pala, Hindi pala pipirmahan, sure. People's Pirma. Initiative. Talaga naman. Iba pala. Nilinaw ho ng Malacanang na executive session ng ginawang pagipagpulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga senador at kongresista. Bukod po sa mga lumabas na impormasyon mula sa iba't ibang sources, wala daw pong inilabas na detalye ang Malacanang sa naturang mga pagpupulong. Kahapon nga po'y umugong na mayroong Legislative Executive Development Advisory Council meeting o LEDAC meeting ang Pangulo sa mga senador at kongresista. Subalit ayon po kay Senador Joel Villanueva, hindi daw ho natuloy ang LEDAC meeting at sa halip ay hiwalay daw hong kinausap ng Pangulo ang mga senador at kongresista. Pinulong ho ni Pangulong BBM ang ating mga mambabatas ng dalawang kapulungan ng Kongreso kaugnay po ng kanilang bangayan. Para mga bata lang kung magbangayan, no? Siya eh. Para bang inaagawan ng lollipop yung isa, tapos isa kang akin yan Sige, hawak mo sa tenga. di ba? No? Pipitikin ko yung mga ganun, di ba? Talaga parang bata lang, ano? Ayun, ayan tuloy, kinausap kayo ni Pangulong BBM. Kailangan ng intervention. Pero sana naman, Mr. President, kung nag-aaway, wag na ho sigurong ituloy yan. Postpone. On a later date. Ayan. Ang daming nagugutom. Tama. Samantala, kung ang isang political analyst ang tatanungin, mas magandang magkaroon ng pagbabago sa saligang batas kung constitutional convention ang gagawin. Paliwanag ni Father Ranilio Aquino, Dean ng Graduate School of Law sa ilalim ng CONCON, buuin ito ng kombinasyon ng mga opisyal na inihalal ng bayan at itinalaga ng administrasyon. Ayon kay Aquino, may kapangyarihan dito ang Pangulo na makapamili ng mga eksperto sa saligang batas at makita ang mga dapat na baguhin o amyendahan. Narito ang pahayag ni Father Aquino. For me, Yes, sir. if you're really intent at restudying the Constitution and reworking the Constitution, there is nothing as good as a constitutional convention. And a constitutional convention that is made up of partly elected and partly appointed members. Kasi ang kabutihan ng partly appointed, makakapili ang Pangulo ng mga taong talagang dalubhasa sa batas at sa saligang batas. Matunog ngayon ang People's Initiative, ang isang paraan para sa pag-amyenda sa charter o charter change na nagsisimula sa pagpapaikot ng pirma bago isalang sa plebisito ng COMELEC at saka uupuan sa Kongreso. Nagkakaroon ng issue sa People's Initiative dahil may bayaran umano upang makakalat ng pirma mula sa publiko. Talaga ba? Na-experience mo na? Parang wala pa akong na-experience na may nagpapirma sa akin tapos babayaran ako for my signature. Sinasabi ng kamara kung may ebidensya kayo, di ilabas ninyo. Kung may reklamo kayo, reklamo ninyo. Sino magrereklamo? Sino nga ba? Taong bayan. Sige nga, sabihin nga ninyo kung meron kayong tinanggap bago kayo pumirma. Yun, ganyan lang o baka naman may tinanggap pagkapirma. Pag pumirma ka, kubra. Saka may social media ngayon, di ba? Yung uso-uso yung pag uy, meron to, mayroong ganito, o di ba, kukunan na lang, di ba? May mga ganyan din naman noon, diba? pero hindi rin naman na-actionan. Yun nga Ay.
Samantalang magsasagawa po ng prayer rally ang iba't ibang sectoral group sa Davao City para ho tutulan ng People's Initiative sa araw ho ng Linggo. Ayon po kay Davao 3rd District Councilor Conrado Baluran, nasa 50,000 katao daw po ang inaasahang lalahok sa One Nation, One Opposition. Ba? Alala ko tuloy yung nilunsad yung sa MBC, no? One Nation, One Station. Ano, parang kapattern na do. Diba? Ito niya ay bilang pagtutol sa paggamit ng programa at pondo ng pamahalaan sa pag-iikayat po sa mga butanteng lumagda sa People's Initiative. Sa isang Facebook post, sinabi ng pro-Duterte vlogger na si Sasrogando Sasot na pangunahan daw po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang naturang prayer rally sa Rizal Park. Sa Rizal Park, Davao. Samantala, todo paghahanda na nga ang ginagawa sa Quirino Grandstand para sa Bagong Pilipinas Kick-Off Rally sa Linggo, Enero 28. Naka-install na rito ang malaking stage at nakalagay na rin ang malaking LCD screen para mapanood ng mga dadalo. Inaasahang magtutungo rito ang mga opisyal at kawani ng iba't ibang ahensya ng gobyerno kasama na ang mga barangay official. Todo linis na rin sa lugar ang mga tauhan ng MMDA at naglagay na ng mga barriers. Samantala, nakahanda na rin ang PNP sa Bagong Pilipinas program na may sapat umanong bilang na ipakakalat na tauhan sa paligid ng Quirino Grandstand. Ipinaliwanag ho ni Father Ranhilio Aquino, Dean ng Graduate School of Law sa San Beda University, kung para saan ang Bagong Pilipinas na ilulunsad ng gobyerno sa araw mismo ng Linggo, January 28. Sa panayam po ng DZRH, sinabi ni Aquino na ang Bagong Pilipinas ay ang paghihikayat ng administrasyon sa mga Pilipino na magkaroon ng bagong paningin, bagong pananaw sa ating bansa. Paliwanag po ni Father Aquino, madalas ay mga negatibong bagay na lamang ang naisa sa publiko na iisip ho ng mga Pilipino pag pinag-uusapan ng tungkol sa Pilipinas. O nga, no? Pwede mo maging positibo naman tayo, no ha? Sabi ho ni Father Aquino, maraming may pagmamalaki tungkol po sa Pilipinas. Tulad po ng pagiging top tourist attraction nito. O nga, no? Maging ang mga contemporary heroes ng ating bansa. Bukod dito ay mahalaga rin ang papel ng mga Pilipino sa pagbabago dahil makakamit lamang anya ito sa pagkakasundo ng mga mamayan at ng pamahalaan. Sinasabi natin, dapat pamahalaan kasi lahat na lang obligasyon ng pamahalaan. Ano naman ang obligasyon ng mga mamamayan? For example, sinasabi natin, ang dumi ng Manila, tayo lang naman ang nagpapadumi eh. See? So, the covenant between government and people is such that the people will also recognize and accept their role in making the country as best a country as we can make it to be. I think ang gustong ikampanya rin dito sa Bagong Pilipinas yung patriotismo natin. Oo nga, yung pagiging makabayan. Nawawala na eh. Totoo. Mahalin naman natin yung sariling atin. Saka dapat ang nangunguna sa patriotismo yung ating mga opisyal ng gobyerno. Hindi yung sarili lang nila iniisip nila. No? Sana. Oo. Yan, tulad niyang tsa-tsa na yan. Abay, hindi naman para sa bayan yata karamihan. may sari-sariling interes, di ba? Iba gusto lang kumapit sa poder, ano? Nako, yun lang, masaklap dyan. Kaya yung mga sinasabi economic provisions daw ang amyandan, nako, ang hirap po paniwalaan yan. Ang malungkot dyan, yung mga gutom, sila yung mananatiling magugutom. Yun, abay, yun ang dapat nating asikasuhin, yung kabuhayan ng ating mga kababayan. Tama. Although sinasabi naman ng mga iba dyan, kaya nga dapat daw amyandahan yung economic provisions ng charter natin para may angat ang buhay ng ating mga kababayan. Okay yun. Yes, diba? Maganda yun. Agree Paano tayo naman dyan. kung ang inyong sususugan ay yung political provisions na? Ayan. Yun na.
sisingitan, ano? Yun, ay sus, apo. Yun ang hindi maganda. Mm. Samantala, lilipad naman patungong Vietnam si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes para sa 2 araw na state visit. Sa pre-departure briefing sa Malacanang, sinabi ni DFA spokesperson Maria Teresita Daza na layon ng biyahe na lalo pang palakasin ang relasyon sa Vietnam at palalimin ang kooperasyon sa kapwa ASEAN countries. Ayon kay Daza, may nakatakdang bilateral meeting ang Pangulo sa mga leader ng Vietnam kabilang ang Presidente, Prime Minister at Chairman ng National Assembly. Makikipagpulong rin ito sa business sector doon para isulong ang kalakalan at pamumuhunan. Inaasahang pag-uusapan din ang RICE Agreement, kasunduan sa maritime activities at capacity building ng Coast Guard ng dalawang bansa. Yun. Abadi, bon voyage ulit kay Mr. President. Yes, sa bring Monday. home the bacon. Yes, sa Yan. Di ba Vietnam ganyan? naman ngayon. Oo. Saan kayo sa tutuloy doon? Saan ba usually kapag anong Ho Chi Minh, Hanoi. Ho Chi Minh. Di ba Ho Chi Minh yung dating Saigon? Yan! Oo, di ba? Yes. Yung Ho Chi Kaya Minh medyo yun. dramatic yung... Yung mayroon pang isang Sight dyan. popular dyan na pinupunta ng mga turista Hanoi? sa Vietnam. Hindi, Alan yung bukod- river? Bukod doon Alin? Nakalimutan ko. Okay. Next time. RH Break Time. Hoy, sampay pa rin po sa iba pang mga malalaking mga balita. Ngayon pong break time habang kayo po'y humihigop ng kape. Buti pa kayo, no? Speaking of kape, masarap daw ang kape sa Vietnam eh. Ay, oo, Tsaka masarap. yung sandwich nila, Sabay, di diba? pa ako Banh mi. Sana maranasan ko nga. Hindi mo na punta naman. Baka gusto mong sumama daw. Mr. President, baka kahit lang doon sa landing gear. Pwede na, di ba? Pwede bang sumabi doon sa landing gear? Papuntang Vietnam, ano ito, yung mga nakatutok sa Loto-Loto, ano Kakalotoan daw. Oo, may lutong nangyayari yata, no? Kasi nagkakasunod-sunod na yung mga nanalo nitong mga malalaking papremyo, no? Tapos mamantakin mo, ang mananalo, isa. Oo. Isa. Pag ako nanalo, At bala kayo. Huyo kayo sa akin. Ayan tuloy, sabi ng isang senador, abay, baka pwedeng itigil muna yan, dahil sa maraming kababalaghan. Ang kababalaghan sa bulahan. Ng misteryo. Kababalaghan. Alas 10 hanggang alas 11 ng gabi tuwing Ayan, ang Sabado segue, yan. tama. Ayan ang segue. 8 probinsya nakaranas po ng epekto ng El Nino. Ayon po yan sa NDRRMC. Ayan. At matindi naman itong nangyaring sunog Mistea sa Lucena. nakakalungkot Naku yan. naman, Abay, 15 bahay ang naabo. Ha? Saan kaya nag-start? Oo, mayroong 4 ang namatay. At ngayon din, nagkakasunod-sunod din yung mga aksidente sa kalsada, no? Tayo mag-iingat tayo, Ay, please. sus, apo. Lalo na yung mga medyo bago-bago ka pa na magmaneho, abay, medyo ingat-ingat lang, ano Totoo yan. Saka yung mga preno-preno ng mga sasakyan, maalala mo yung nangyari sa May Bataan? Ayan. Yung inararon arayat Oo, bus kasi yung mga sasakyan doon, nawalan doon ng preno. preno. Ay, sus, apo. Sana itong tinatrabaho din ng LTFRB, baka naman natutulog na sa pansitan ng LTFRB, ano? Kasi baka busy sa PUV modernization. Oo, wag naman sana na ganun lang, okay lang sana, pero dapat sana yung trabaho ninyo mag-inspection Yeah. sa mga public utility vehicles yan. Abay, dapat tuloy-tuloy para tuloy-tuloy tayo sa mga balita. Dinagyang Festival sa Iloilo, aba all set na. Ito ba itong sa ano na ba, sa weekend na ba to? Yung dinagyang? Oo, di ba kasi after tapos na ng- yung sinulog Oo, Di sinulog, ba? A week dinagyang after, naman yan. dinagyang naman. Yun. Antipolo Cathedral abay deklarado ng kauna-unahang international shrine ng simbang katolika sa buong Southeast Asia. Pilipinas ang oras, ganap na pong alas 4:27 ng hapon. Ang nyo pa rin po mga lingkod, sina Ray Sibayan, sa ngala po nila kay Mayor Deo Macalma. At Thea Petro Corpus. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Standby muna sa ating mga reporter. Standby kina Milky Rigunan, Raymond Admas, Let Narciso, Christian Manyo at Edniel Parosa. Tinutugis na po ng otoridad ang mastermind at kasabwat ng 3 lalaking inaresto dahil po sa pagpupuslit ng mga litimong plaka sa planta ng LTO sa QC.
Anbog kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II. At large pa ang mastermind sa krimen at iba pang kasabwat na pawang mga job order at empleyado ng ahensya. Inside job, ano? Wow! Bate po sa inisyal na investigasyon, ang modus daw po ay heto. Made to order ang plaka na posibleng ginagamit sa illegal na aktibidad. Naku naman tulad ng doble plaka. Wow! Kaya magugulat ka na lang, no? May kaparehas kang plako. Kaparehas Uy, kang wag plako. naman. Wag naman ganun, ano? Ang sarap niyong, naku talaga naman, no? Sa datos po ng LTO, nasa 38 plaka ang naipuslit ng mga suspect. Ngayong Enero pa lamang at nagpapatuloy pa rin daw po ang kanilang inventaryo. Nakatagda na rin pong inquest ng 3 suspect. Siguro nakasuhan na, no? Kaugnay po nitong ginawa nilang kalukuhan. Miss Thea, meron tayong update. Yes, at para naman kamustahin kung kamusta na ang naturang kaso, kung ano na nga ba ang development sa mga napuslit na plaka mula sa LTO sa Quezon City. Nasa linya natin si General Rodrigo Marana ng QCPD. Director, magandang hapon, sir. General, sir. Yes, magandang hapon, Ray and Thea. Ganun Opo. din sa inyo mga tagapakinig. So, kumusta na po itong naaresto ho natin? Nakasuhan na ho ba ito, General? Yung 3 nating naaresto ay nakasuhan na natin. Kanina lang, ganap na mga 2:00, ano? Okay. Na-inquest na natin, ano? At ngayon, yung 3 ay nakadetain dito sa Police Station 10. Ayun. Ayun. May ikinanta na po ba silang mga kasabwat Oo. nila? Mga potential na mastermind? Patuloy ang ating pag-iimbestiga at yun nga, sila ay ating kinakausap para makuha yung kanilang full cooperation at sabihin na nila kung sino yung kanilang mga kasabwat sapagkat hindi naman tayo titigil hanggat hindi natin talaga nakikilala, na-identify, nahuhuli at nakakasuhan yung iba pa nilang mga kasabwat. Tama ho ba, General? Parang inside job ito at meron pang sangkot ng mga empleyado mismo ng LTO? Well, ito ay may considered nating inside job, ano, sapagkat yung 4 na suspect, ano, kabilang yung isang at-large na na-identify, kasama siyempre itong 3 na nahuli natin, pawang mga empleyado ng LTO. Ano, yung 2 rito ay LTO plate embosser, yung isa naman ay warehouse staff, at yung isa naman ay sa production and administrative assistant. Sino yung mastermind? Na-identify na ho natin, General, sir. Well, ang lumalabas na mastermind na sinasabi nung mga yan ay yung isang at-large, ano, yung Alan Joker Abrigo. Sapagkat siya yung pinaka-ranking among doon sa members. Talaga? So, empleyado rin to ng ano? Ng, LTO? Ng LTO ba? Hindi Yes, naman. yun ang lumalabas. Talaga? Siya ay LTO plate production and administrative assistant. General Maranan, matanong ko na lang rin, ano, paano kayo nagkaroon ng interest Yes. na imbestigahan Oo. itong kasong to? Meron po bang nag-report? Marami ng reklamo. Paano? Ayon doon sa ating mga executives ng LTO ay na-monitor nila nga itong alleged illegal activities nitong mga ito. Kaya sila mismo ay nag-monitor at nung meron na silang nakikitang talagang mga sabi nga red flags na talagang nawawalan sila ng mga plaka, may mga lumalabas unauthorized na paglabas ng plaka, nakipag-coordinate sila dito sa ating Special Project Office ng DILG sa under ito sa opisina mismo ng ating minamahal na SILG, Benhur Abalos, at yung ating SILG mismo nag-utos dito sa mga miyembro ng Special Project Office na miyembro rin ito ng PNP, ano, na directly under the office of SILG upang magsagawa ng isang operasyon para mahuli nga itong mga suspects na ito. At noong January 25 nga, ganap na 11:00 ng umaga, kasanid puwersa yung LTO employees natin na in charge sa investigation and intelligence ay nahuli itong ating mga suspect. Ayan. Paano ho yan, General? Baka naman yung mga kababayan po natin, hindi nila namamalayan, doble na pala yung plaka nila. Ginagamit na sa krimen yung kapareho ng plaka ng sasakyan nila. Well, tama ka, ano, hindi naman talaga
maiikailayan sapagkat Opo. may mga ilang krimen tayong naiimbestigahan noon pa na yung kalintulad na plaka ng isang sasakyan ay nagagamit na getaway vehicle ng mga suspect at yung iba yung mismo sa hindi lang getaway vehicle, mismo sa paggawa mismo ng krimen. So dahil dyan ay patuloy yung ating pag-iimbestiga at tinutunto natin siyempre sa pangunguna ng LTO yung paghabol dun sa mga plakang lumabas na illegal na lumabas sa planta. Magkano po ang bentahan ng mga ganitong plaka? Magkano ho ba itong kinikita nila doon? Milyones ho ba, General, sir? Base dito sa pagtatanong at impormasyong ating nakuha, Opo. yung isang pares na plaka na inilalabas nila illegally, nakakahalaga ng 10,000 piso. Wow, Diyos mo yun naman oh. Tapos mga ilan na ho ba yung nakita ho ninyo talagang naipuslit ho nila dyan, General, sa planta ho ng paggawaan ng plaka? Initially, merong na-account sila na something like a little less than 40 for dito mga nakaraang linggo or buwan. But tuloy-tuloy pa ang ating pag-iimbestiga at ay naniniwala na makikita pa natin kung ilan talaga yung actual na nailabas na plaka. Ayan. Siguro manawagan na rin po tayo, General, sa ating pong mga kababayan. Baka meron silang naispatan na kapareho ng plaka ng sakyan nila o Correct. mga nakita nila dyan. Go ahead po, sir. Tama po. Tayo po'y nananawagan sa ating mga kababayan. Unang-una, huwag po natin tangkilikin yung mga ganitong mga maling gawain. At siyempre, alam naman natin na yung talagang tumatangkilik sa mga ganitong illegal na gawain tulad niya mga kambal plaka na ginagawa yan. Kalimitan diyan ginagamit sa krimen yan at sa mga illegal na transaction. So, ang ating mga kababayan dapat po ay talagang maging mapagmatsyag at i-report agad sa pinakamalapit na police station. At kung dito po sa Quezon City, meron tayong dial 122, yung Quezon City helpline. Yes. At doon po, mabilis po natin ma-actionan yung inyo pong mga reklamo. Thank you, sir, and happy weekend po, sir, sa QCPD. Yes, sir. Maraming salamat po, Sir Ray and Ma'am Thea. Mabuhay po kayo. Thank you so much. Maway din po kayo, General Maranan. Ayan, Kung ano-ano naiisip mga nag-aalala kababayan tuloy natin. ako kasi yung, Bakit? di ba, dati nagpalit ng plaka na, na gawing puti From green saka, to white, oo, black and diba? white. Abay, hanggang ngayon, wala pa yung puti saka itim. Ha? Mo? Oo. Na plaka? Ilang Abay, years na? Hanggang Hindi ko na ngayon. mabilang. Pero registered ka na, tapos naka-green ka pa din na Oo, plaka. di ba? Abay, marami pa yan hanggang sa ngayon. Actually. Meaning, marami pang backlog talagang LTO. Pero nakapag-alala, baka naman nagagamit na sa kung saan-saan yung dapat Yun na nga, plaka para sa'yo. naipuslit na, Di ba? no? Ay, sus, apo, wag naman sana, Ay, sus, LTO, gising! RH Break Time. Kape-kape daw para dumilat ang mata. Ano to? Ano? Mastermind. Ngayon pa lang nabanggit. Ngayon pala ba nabanggit yun? Oo. Yung pangalan ng Mastermind? Talaga? Oo. Ano nga yung... Ano nang pangalan? hindi ko na. Abrigo yung huli kong narinig Last name, ayun. tama ba? Hinahunting na ho yung pinaka-mastermind po ng Pero ang duda nila, kambal plaga yung production modus. assistant manager, Oo. plate assistant, Oo, production diba? manager. Sa loob mismo ng LTO. Wow, talaga naman no. I-flash natin yan, pero di na natin natandaan yung pangalan Flash Report. Flash Report! Tsaka bihira na talaga sila nagbibanggit ng pangalan, di ba? Kadalasan, Oo. they will leave the identity, Yes, private pa. Kasi hindi muna. because of privacy. Until proven guilty. Oo, diba? but this time, Oo, nga binanggit ni General Kapag ganyan naman Vico kasi, Maranan. kung talaga namang yun na yung tumbok ng investigation, Investigasyon. natural, kung wanted na, di ba? Abay, para maabisuhan yung ating mga kababayan, baka naman Kilala marami nila. mga kilala. Baka nag-text pa sa kanila may contact kanina. pa, di ba? Oo. Oo. Para naman ma-alertot. Nako, delikado pala kayo pala yung wanted Jackie, pakibalikan na para mabanggit natin Isusumbong na ulit yung namin pangalan. kayo sa mga otoridad, diyan pala kayo. Kailangan mabanggit natin ulit yung pangalan para sa ating mga Oo, yun na, kababayan. di ba? RH Break Time. Eto na, dumago na po tayo sa ating mga report, mga kaibigan. House Speaker Martin Romualdez may mensahe kay Vice President Sara Duterte. Ano kayang mensahe? Ano ba?
Madamdamin ba na mensahe? Oo, matapang. Matapang ba na mensahe? O Sweet? nakakatuwang mensahe? Ating alamin sa report ni Milky Digunan, Marimil K. Rhea Thea, merong pinagpamahan naman kaya wala umanong matandaan Ayun naman pala. si House Speaker Mhm. Martin Romualdez ay kasasama ng loob sa kanya ni Vice President Sara Duterte. Kung meron man mensahe ng House Speaker sa Vice President, sabihin sa kanya sa halip na nakikinig daw sa mga marites o kung sino man na senadora. Tukuyin din niya kung sino ang nagpaparating na mga intriga na ikinagagalit umano sa kanya ni VP Sara. Ayon kay Romualdez, nirerespeto niya si VP Sara bilang pangalawang pangulo at kalihim ng DepEd. Sa katunayan, inamin ang House Speaker na namimiss niya umano si VP Sara. Dahil bihira na sila ngayon magkita dahil sa kanilang mga trabaho. Matatandaan na Rhea Thea si Romualdez ang campaign manager ni VP Sara noong nakalipas sa national elections sa ilalim naman ng unit team. Pakinggan natin si House Speaker Martin Romualdez. Kung nakikinig sa mga marites o kung kaninong senadora dyan, that's up to her. But, si Pano, may pinagsamahan din natin. Miski wala daw ako kinalaman sa pagka-Vice President niya. I was her campaign manager and we worked very hard together and I was very, very happy that she was successfully elected with a very, very, very high mandate for DP. I congratulate her. I wish her nothing but all the best. I respect her and sa totoo lang po, namimiss ko siya kasi dati marami kami magkasama pero sa ating our work now, she as Vice President and the Secretary of DepEd and me being the Speaker, we don't get to see each other as much. So, siyempre, I miss working together with her, but I can only wish her all the best and she has my full support as Vice President and Secretary. Yan ang pahayag Rhea Thea ni House Speaker Martin Romualdez. Manang Milky, Para sa kauna, yes. sino Thea. yung tinutukoy na marites at senadora? Yan, Nabanggit ba? pareho tayo ng tanong. Hindi nyo ba natanong kay Speaker yun? Oo nga. Kasi Ayaw niya na. nakaka-intriga Gusto naman niya- kasi. gusto niya ma- Oo, ilan ba ang Oo, senadorang ang- meron tayo? Oo. Sino-sino sa mga yon? Oo. O sino sa konti mga lang naman. Oo Oo, nga. diba? Ang Oo. Madam Principal. Ang sabi niya, Mm. wag daw makinig sa mga marites Mm-mm. at doon sa senadora. Oo nga. That is a freedom of expression. Sino? So at least Hindi medyo, na. medyo lumiit yung pagpipilian natin, hindi yung mga senador. Kasi pag mga senador, 24. Ah, At yung senadora, eh. ilan lang ang Yung senadora, senadora, diba? ibig sabihin babae, at ilan lang sila. Yes. Oo. So, pag sino Ayun kaya naman, doon? ganda-ganda Baka naman, eh. baka naman sumagot siya na off the record. Ano ba yung off the record? Ha? Di ba sumagot na Wala, off the wala. record? Wala. Wala Hindi kang na. request ng off the record. Ah, Diba talaga? sabi niya, Oo. kay VP Sara, sinusuportahan niya at she wish her all the best. Magkakasama naman daw sila nung kampanya bilang campaign manager ni VP Sara noon. Mm. Hindi na daw sila masyado nagkikita kaya namimiss niya. At wag daw makikinig, Thea, sa mga marites o Okay. kung sino man na senadora. Okay. Sabi ko yan, itatanong sa akin ni Thea, yung senadora, hindi Sabi na nga. sumasagot. Sorry naman ang Oo. Milky. Nakaka-intriga lang. Oh. Parang bitin kasi. oo, bitin eh. oo, dapat kinumpleto para sure. Mm-mm. Para hindi na Okay marites. lang na Oo. Okay Mm-mm. lang yung marites na hindi niya papangalanan kasi baka marami. Yung marami. senadora na lang pero hindi naman pinangalanan. Oo nga. Konti na lang yung pagpipilian eh. Oo. Oh, sige. So Hindi ko talaga tuloy Thea, matumbok. socially aware ka talaga. Salamat, Marimilks. Balik Thank you. sa'yo, Ray. At Thea, happy weekend. Happy weekend. That is a freedom of expression. Gusto ko lang naman Yung malaman expression. kasi nga ano na yung konti na lang yung pagpipilian. Sana tinumbok na ng husto, di ba? Oo. Para hindi na ako nagtatanong. Ay, sus, apo. Ano ba naman yan? Oh, standby lang ha. Standby lang Lakay Raymond. Si Let, saka si Christian at Edniel. Meron mo ng pitik si Het dito. Go ahead, Het. H Break Time.
Parang nakaka-excite naman yata yung Marites sa kung sinong senador. Oo nga eh. Good thing, ang susunod nating na report ay mula sa Senado. Yun, no. Diba? Kasi nga, ang People's Initiative na hindi dadaan sa tamang proseso, hindi magtatagumpay. Ayon yan kay Senadora Amy Marcos. Ang tanong ko ngayon kay RH28 Raymond Dadpaas, sino kaya ang senadorang, baka may alam siya dun sa tinutukoy ni Speaker Marites. Martin kanina, diba? Paki-report mo at paki-segue. RH28 Raymond Dadpaas, Raymond. Lakay Raymond. Ahem. Nabibiting kami Lakay Raymond, okay ka na ba? Oo. Ray at Ms. Thea, malabong magtagumpay ang People's Initiative bilang paraan ng Tiyatya kapag ito ay hindi dumaan sa tamang proseso. Ito ang deklarasyon ni Senador Amy Marcos kasi ng akusasyon na ginagamitan ng pera ang kasalukuyang isinusulong na People's Initiative o PI. Ayon kay Senador Amy, hindi dapat nagagamit ang pondo ng anumang ahensya ng gobyerno para magpapirma sa mga tao. Partikular na ang Department of Social Welfare and Development, Department of Health at ng Department of Labor and Employment. Nilinaw ng Senador na bukas ang Senado sa pagbabago ng mga economic provisions ng ating saligang batas, ngunit kailangan malinaw ang proseso. At anumang pagbabago ay dapat magbotohan ng magkaiwalay ng Kamara de Representantes at ng Senado at hindi voting jointly. Nakatanggap umano ng impormasyon si Senador Amy na may 20 million pesos na alok kada distrito kapag makakuha ng sapat na pirma sa PI. Mari naman itong itinatanggi ng kanyang pinsan na si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Samantalang ngayon kinumpirma ni Senate President Juan Miguel Zubiri na kanya lang natanggap ang sulat ni House Speaker Martin Romualdez at kanya itong sasagutin sa araw ng Lunes. Ngunit nanindigan ito na ang kasalukuyang forma ng PI at kung paano nakolekta ang pirma ay unconstitutional. Nagbabala na umano sila na maaring humantong sa constitutional crisis ang bangayan ng Senado at Kamara dahil sa Tiyatya. At sinubukan nila itong iwasan, ngunit sa ngayon ay mukhang hindi na mapigilan na doon papunta. Para sa kauna-unan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Dadpaas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Okay. Salamat Lakay. Lakay Raymond. Mag-a-attendance sana ako. Sino-sino nga yung mga female senators? Current female Andiyan senators? Senador Pia, di ba? Diyan pa si Senador Pia. Si Principal. Ayan, si Nancy. Senador, yan. Sen Loren. Yan. Sen Sino pa? Amy, syempre, siya nga yung ni-report ni Lakay Raymond. Di ba lang ba sila? Sila lang ba? 5 lang? Tama ba? Kaya talaga, binibigyan nyo naman kami ng assignment. Oo. Hay! Samantala, dumako muna tayo sa Malacanang. NEDA, abay umaasa hong magkakasundo na ang ang mga senador at kongresista sa usapin ng Tiyatya o charter change. Report mula kay RH14, Let Narciso, Miss Let. Hindi nakatutulong sa ekonomiya ang tensyon sa pagitan ng Senado at Kamara. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan na isa ang state of uncertainty o kawalan ng katiyakan sa nagiging hadlang sa pamumuhunan, mapalokal man o dayuhan. Kaya naman umaasa si Balisacan na magkakasundo na at magkakaroon ng iisang posisyon ang mga senador at kongresista sa usapin ng charter change. Pabor ang kalihim na tanggalin ang economic restriction sa saligang batas. Kung tutuusin, matagal na anya dapat itong ginawa para maging competitive ang Pilipinas lalo na sa foreign investments. Ayon kay Balisacan, sa nakalipas na maraming dekada, karamihan sa malalaking investments ay napupunta sa mga karatig bansa dahil sa mga balakid sa pagpasok sa Pilipinas. Sinigundahan rin ng opisyal ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maaaring hindi na akma ang 1987 Constitution sa kasalukuyang estado ng mundo. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Miss Leth. Samantala, DOTR nagbabala sa publiko hinggil sa scam ng isang Facebook page na nag-aalok ng free travel cards gamit ang pangalan ng LRT at MRT. Scam pala yun. Oo. Kaya sabi niya, di ba, think before you click. Yes. Ayan. RH8, ibalita mo, Christian Manyo. Christian. Lakay Thea, nagbabala ang Department
transportation sa publiko hinggil sa social media account na umano'y isang scam at nagpapanggap na bahagi ng ahensya. Sabi ng DOTR, ang Facebook page na may pangalan na Manila Metro na ginagamit ang pangalan ng LRTA at ng MRD3 ay hindi konektado at hindi bahagi ng official channel ng DOTR, kung saan namimigay umano ito ng 12-month free subway rides gamit ang gift card. Sa pa ng DOTR, sila ay hindi nanghihingi ng credit card information ng publiko at pinapayuhan ng lahat na mag-ingat at maging mapanuri sa mga nakikita online. Sa hiwalay na pahayag, nagpaalala rin ang AF Payments Incorporated na nagmamay-ari ng gift card na wala silang ganitong uri ng post online at di rin ito konektado sa nasabing kumpanya. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Christian Manio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Thank you, Christian. Naku, ingat po tayo, ano ha? Samantala, isa namang rider na nagpakilalang Lespo. Nakipagtalo daw po ng sitahin sa bike lane sa EDSA. Ikaw talaga... Pagka sinisita talaga, oo nga, ang tatapang. Ay, Lespo ka, no ha? Talaga naman, no. Abay, sumunod naman kayo. Kayo nga nang papatupad ng batas. Kayo law enforcer. Dapat hindi kayo lawbreaker, ano ha? Ating alamin sa report ni RH52, Edniel Parosa. Edniel. Lakay Ray at Ms. Bea, nakapagtalo sa mga tauhan ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ang isang lalaking nagpakilalang pulis matapos masita sa bike lane sa EDSA San Juan. Pinaro ng mga tauhan ng SAIC at Philippine Coast Guard itong hindi na pinangalan ng lalaki matapos dumaan sa bike lane sa southbound lane ng nasabing kalsada galing Quezon City kahapon ito, Oktubre 25. Pero sa video na ibinahagi lamang ng SAIC ngayong hapon, makikitang nakipag-battle pa itong tauhan sa Department of Transportation Officer kahit pa nagpakilala siya at nagpakilala pa pala siyang taga-Campo Crame. Itong kamote rider, mapapansin din sa kuha ng body camera ng enforcer na wala pang side mirror itong motorsiklo nang nasabi nila kinasubject din sa dapat mahiwalay na violation. Pakinggan natin ang kanilang pagtatalo. Kung gagawin ako ay sinabi na pulis ka, hindi ko. Hindi ko ginagamit ng profession ko. Ginamit ko ng profession ko? Sabi mo pulis ka. Nagmamadali ako, sabi ko, galing ako kang promise, sabi ko. Makinig. Kaya gumagamit profession mo doon. Makinig mo nga para gumagamit mo. Sa huli, natikitan din naman itong umano'y pulis ng DOT o ng driving in a place not intended for traffic na may multang 1,000 piso. Bahagi siya ng 52 riders na nahuli ng dalawang team ng SAIC sa buong araw na operasyon sa EDSA. Kasama na ang dalawa pang taxi vehicle. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Edniel, hindi in-impound kasi di ba may iba pa siyang violation? Oo, hindi. Pinakawalan. Ticket lang. Hindi nga tinikitan tungkol dun sa doon sa side mirror. tawag nito, yung kanyang side mirror. Pero yung impounding kasi, kung di ako nagkakamali, kapag walang naipakitang papeles. Yung motorsiklo. Suspicious yung Salamat, Daniel. Thank you. Sali pa rin po mga balita, nais ho ng isang senador na pansamantalang suspindihin muna ang lotto draw ng PCSO hanggat hindi nasasagot ang mga aligasyon ng anomalya. Ayon po kay Senadora Amy Marcos, nakakapikon na dahil January 2023 pa siya humihirit na investigasyon dahil sa mga anyay kung ano-anong kababalaghan yan sa PCSO. Sabi ng Senadora, dapat na raw pong itigil muna ang bola hanggat hindi na ipapaliwanag ng PCSO ang mga sinasabing anomalya. Samantala, handa namang magbitiw si PCSO General Manager Mel Robles kung hihilingin ni Pangulong Ferdinand Marcos sa harap ng mga kontrobersiya sa Lotto. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni GM Robles na kung sasabihan o magpaparamdam sa kanya ang Pangulo ay handa siyang mag-resign. Ito ang naging sagot na opisyal sa hamon ni Congressman Robert Ace Barber sa gitna ng questionableng mga nanalo sa Lotto. Pero ayon kay GM Robles, tinitimbang din niya ang hamon ng kongresista sa dami na mga napagtagumpayan ng PCSO sa ilalim ng kanyang pangasiwa. Partikular na binanggit ni Robles ang record-breaking nilang target na kita at pagkilala bilang most improved government-owned and or controlled corporation. Narito naging pahayag ni Robles. We reached our target, had a surplus of 4 billion. We're the most improved GOCC sa transparency. Awarded ho kami
So tinitignan ko po, tinitimbang ko yung sinasabi nila sa na-achieve ng PCSO under my watch, and modesty aside, baka ako hindi nila ako alam yung aming mga achievements. Titignan ko naman po yung performance ko at sabihin naman ng presidente o ng ano na, masumatingin sa akin, hindi na nga ako kailangan sabihan eh. Paramdaman lang ako ng kahit na bahagya. Ako, readily ho ako. Yan ho ang strength ko eh. I am ready to resign every day. Samantala, kasalukuyang pong nakaranas daw po ng matinding tagtuyot ang 8 probinsya sa bansa epekto po ng El Nino phenomenon. At po sa NDRRMC, kabilang po sa mga naturang lugar na apektado ho ng tagtuyot dahil po sa El Nino ay ang Apayao, maging ang Bataan, Cagayan, Cavite, Ilocos Norte, Kalinga, Palawan at Zambales. Asa na rin naman ang tagtuyot sa malaking bagyo o nasa higit sa 50 probinsya. Ako naman pagsabi daw po ng buwan ng Abril, maliban na lamang sa ilang bahagi ng Mindanao. Sa iba pang balita, patay ang 2 katao matapos mahulog sa bangin ang sinasakyan Tamaraw FX sa Sitio Hydro 2, Tanjangan, Tuba, Benguet kahapon. Kinilala ng mga otoridad ang mga biktima na sina Brian De Guzman, 34 na taong gulang driver ng sasakyan at sakay nito na si J.R. Cupero Colisay, 22 anyos. Ayon sa mga residente, nakarinig sila ng malakas na pagbagsak noong madaling araw kahapon na inakala ay bumagsak lamang na bato mula sa bangin. Nang kinaumagahan ay tumambad na ang sasakyang nasa mabatong bahagi ng ilog sa lugar at ang mga biktima nawalan ng buhay. Agad na rumisponde ang Tuba Police Station maging ang City Disaster Risk Reduction Management Office sa insidente at idinaklarang nasawi na ang mga biktima. Patay din po ang 4 katao sa sunog na nangyari po sa Lucena City. Kabilang po sa mga namatay ang magkakaanak na sina Lolit Robiano, 72 years old, Juanito Hernando, 65, Mark Hernando, 18 at si Mark Raniel Hernando, 8 years old. Ayon po sa Bureau of Fire Protection, pasado alas 4:15 ng madaling araw, nagsimula daw po ang sunog na tumupok sa 15 kabahayan at napula dakong alas 6:26 ng umaga. Samantala, opisyal nang idineklara bilang kauna-unahang international shrine ng simbahang Katolika sa buong Timog Silangang Asya ang Antipolo Cathedral. Dinaluhan ng hindi bababa sa 85 obispo sa buong Pilipinas ang solemn declaration sa Our Lady of Peace and Good Voyage sa nasabing syudad. Alas 8 kaninang umaga, ipinost na sa fasad ng Antipolo Cathedral ang Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje na sinundan ng pagbabasbas at misa. Itinuturing naman na karangalan ng Antipolo LGU ang paghirang sa unang kinumpirma ng Vatican noong Hunyo ng 2022. Ika-11 pa lang sa buong mundo ang nasabing katedral na ginawaran ng International Shrine status ng Simbahang Katolika na pamosong destinasyon ng milyong-milyong pilgrims mula pa noong panahon ng mga Kastila. Yan, uso yung alay lakad. Yes, higit 8,000 pulis at iba pang security personnel naman ang nakadeploy na dyan po sa Iloilo City kaugnay po ng pagdaraos, pagdiriwang ng Dinagyang Festival. Nagsagawa na po ang Iloilo City Police Office ng send-off ceremony para po sa mga law enforcers at security personnel sa Iloilo Freedom Grandstand. Sa report po ng ICPO, nasa 2,500 mga pulis ang kasamang magbabantay sa seguridad ng pagdiriwang ng Dinagyang Festival. RH Break Time. Ay. On Monday. Oo nga, on Monday. Kita-kits tayo. Uy, salamat to sa inyong patuloy pa rin pagtutok sa DZRH. Sa lahat po ng mga programa ho namin dito, huwag din po ninyong kaliligtaan ang secret na malaking balita na ihahayag po ng MBC, di ba? So darating na February 6. Di mo alam, no? Oo, hindi alam ko. February 6 talaga. Kaya tutok lang po sa DZRH, DZRH TV, sa Love Radio, Yes the Best, maging sa Easy Rock. Happy weekend!
Inyo po mga lingkod, sina Ray Sibayan, sa ngalan po nila kay Mayor Deo Macalma. At ako naman, Thea Pecho Corpus. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama Sama-sama tayo, tayo, Pilipino. Pilipino. Thank God it's Friday. Yes! Enjoy po tayo. No bad vibes, dapat good vibes. Yeah. Pilipinas ang oras, 6 minutes, makalipas ang alas 5 ng hapon.